Today guys, first time kong change ng oil, engine oil at saka oil filter. Let's do this. So ito guys yung mga kailangan natin na mga tools o gamit na para pag change oil natin mamaya. So unang sa lahat yung stand jack para mamaya pag angat ng sasakyan sa front. Saka yung jack. Then ito naman yung sa oil filter na wrench. So para pagtanggal ng oil filter. Yan yung gagamitin natin. So mura lang yan guys. Bili yan sa online. So ito yon yung 5 liters na lagyan ng oil para paglagay natin mamaya, madali lang yung paglagay natin mamaya. Hindi tayo mahirapan. So ito naman yung Drivejoy oil filter. So yun. Mamaya pagpalit natin ng filter. So sa loob niyan meron yung rubber gasket at saka yung filter mismo. So yun, ito yung packaging niya. So ito naman yung wrench na gagamitin natin dito sa oil filter wrench na para pagtanggal natin madali na lang. Ito naman natin ito pagbukas ng yung can, engine oil can. So ito naman yung pagbukas natin sa drain pan. So isa lang yung gagamitin natin dyan. Nilagay ko lang. So yung oil na gagamitin natin is Sakura yung 5W30 na klase na oil. So, online ko lang ito nabili guys, mura lang. Search muna bago magbili para at least alam natin kung anong bibili natin. So dito naman, check natin yung oil filler cap kung mainit ba o hindi. Kung hindi na, so pwede natin simulan. So umpisa dito, kailangan natin i-jack muna yung both left and right na front para malagay natin yung jack stand. So para mas hindi tayo mahirapan pag gapang doon sa ilalim. Tanggal ng mga bolt at saka oil filter. So ito, check natin ulit. Okay na, medyo okay na. So bubuksan na natin. Buksan natin yung so turn, paikot lang ng left. So, pag buksan natin, titingnan muna din natin loob. Yan. Pas pag nabuksan lang, kahit niliwag mo lang na siyang isara ulit. Yan, nakaangat lang ng konti para yung hangin madaling papasok sa loob para pag drain mamaya mabilis yung daloy ng oil. So yan, angat lang ng konti. Hindi naman natin tatanggalan kasi baka makapasok yung mga dumi. So ito yung drain pan ng engine oil. So ito yung bubuksan natin para ma-drain yung oil. At saka ito naman yung turok mo na yung oil filter. So bubuksan din natin ito mamaya. So unahin muna natin yung drain pan para ma-drain na yung oil. Kasi binuksan na natin yung sa ibabaw para mag-flow yung mas mabilis yung flow ng oil. So buksan natin gamit yung 14mm na wrench. So ito lang kami gamit. Umit tayo ng gloves para hindi magkabura. So left. So right. Ingat lang kasi medyo maluwag na. Dahan-dahanin. Ito pa sa first time. Yan. So yan na guys.
Nag-dry na yung oil. So yan guys, konti na lang yung tumutulog. Maliliit na lang. So pwede natin yung sara yan. Takpan na natin. Para sa natin bubuksan is yung kanina may mark na red. Tsaka paano lang din para totally close talaga siya. So yan. Sobra kasi mahirap na. Ay, yan, close na yan. So, punasan natin ang gilid. Kasi susunod natin babuksan is yung ito na, yung oil filter. So, hindi muna natin ito ialis kasi may tutulo pa rin dyan sa oil filter. So yan guys, kailangan natin ipipit lang yung niya bago natin siya bubuksan. Ito kasi ito. Tutulo na yan siya. Pag na, kaya mo nang galawin kamay, pwede na. So, dahan bago mo buksan todo. Nagalang ko ano lumabas. Yun guys, natulo na yung oil niya. So, ang pwede nyo kunin. Yan. So, yan yung pagtanggal natin. So, yung sa akin sa box naman is may filter siya sa lalim. Filter lang yung papalitan. Yung rubber gasket meron dito eh. Tanggalin ko yan. So tingnan natin loob. Kailangan pala palitan kung dumi na. So ito na yung lumang engine oil guys. Madami talaga. Itim na. Ito yung oil filter. Medyo okay pa konti. Susunod, interval na lang tayo guys. Yan, ito na naman yung ginawa ko yan sa loob eh. Dito yan galing. Hinihila ko lang. So bago ibalik yung oil filter, kailangan na-check kung napalitan mo ng bago itong rubber. Kung nalagay mo na bago mo ibalik sa ito. So yun na, na-check ko na kung nalagay mo yung rubber properly. Balik. Balik na. May mas kamay para ma-fit. So, joke na. Gamitan natin ng wrench. Pit muna natin bago tayo mag-ikot. So, punasan. Kailangan natin punasan to yung mga natitirang oil kaninang tumulo para ma-check natin muna kung may leaking ba.
yung abura. So ipapumus na natin. Close na natin. Para hindi mahulugan ng dalawa. Okay, may lang. Ayan. Okay. So. Okay na guys. Andarin natin mo ng isang minuto bago natin check yung dipstick ng oil. Okay. So guys, natapos na natin yung i-check lahat ng dapat check sa yung cap. So next titingnan natin is yung sa dashboard. So dapat unang titingnan natin pagka-andar ng makina is yung red light ng sa engine, mawawala yun siya ng 1 to 3 seconds. Pero pag pumalik yun ng ilang seconds, patayin agad yung makina. Yun, nakailaw yung red. Andarin. So yun guys, nawala na yung red buttons ng engine na sign. So ayun guys, yung check na natin yung sa ilalim. So dito wala tayong nakitang visible na oil leak, so good siya. Ito naman wala din tayong nakitang mga leak dito. So yun, so successful tayo guys. Successful yung ginawa natin. So guys, i-check pa natin yung red lipstick. Yun guys, malinis na yung oil niya.